Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, June 24, 2026, Wednesday. Si Super Typhoon Francisco ay nananatili pa din sa may extreme northern Luzon at patuloy na nakakaapekto sa northern part ng bansa. Bukod dito, isa pang bagyo ang posibleng sumunod agad sa mga susunod na araw. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ngayong umaga, ang sentro ng bagyo ay tinatayang nasa layong 275 kilometers silangan ng Basco, Batanes. Taglay nito ang maximum sustained winds na nasa 155 kilometers per hour malapit sa sentro. May bugso hanggang 190 kilometers per hour at ang central pressure ay nasa 955 hectopascals. Kumikilos ito northward sa bilis na 10 kilometers per hour at ang lawak ng strong hanggang typhoon force winds ay umaabot hanggang 360 kilometers mula sa sentro. Kahit humihina na ito kumpara sa mas naunang yugto, nananatili pa rin itong isang malakas na bagyo at sapat ang lawak ng sirkulasyon nito para maramdaman ang epekto sa hilagang bahagi ng bansa at sa mas malawak na pattern ng panahon. Sa kasalukuyan, may tropical cyclone wind signal number 1 na nakataas sa Batanes at sa northeastern portion ng Cagayan, kabilang ang Babuyan Island. Sa ilalim ng TCWS number 1, ang inaasahang lakas ng hangin ay nasa 39 hanggang 61 kilometers per hour at ang banta sa buhay at ari-arian ay minimal to minor. Bagamat hindi ito ang pinakamataas na antas ng babala, malinaw na ang mga lugar na ito ang pinaka-exposed sa pabugsong hangin, lalo na sa mga baybaying nakaharap sa dagat at sa mga lugar na lantad sa malalakas na ihip. Bukod sa hangin, isa sa pinakamahalagang binabantayan ngayon ay ang heavy rainfall outlook dahil sa pinagsamang epekto ni Tropical Cyclone Francisco at ng southwest monsoon. Para ngayong araw, inaasahan ng 50 to 100 millimeters ng ulan sa Batanes, Cagayan, Palawan at Occidental Mindoro. Bukas, nananatili ang parehong dami ng ulan, 50 to 100 millimeters sa Batanes, Bataan at Occidental Mindoro. Binibigyang diin din na pwedeng mas mataas pa ang aktual na ulan sa mountainous at elevated areas at maaari ring mas lumala ang epekto sa ilang lugar dahil sa significant antecedent rainfall. Meaning kapag ilang araw ng basa ang lupa, mas mabilis ang pag-ipon ng tubig sa mababang lugar at mas tumataas ang panganib ng pagguho sa mga lugar na may matarik na bahagi kahit hindi tuloy-tuloy ang napakalakas na buhos. Ngayon tingnan natin ang forecast weather conditions sa iba't ibang bahagi ng bansa. Para sa Batanes at Babuyan Island, ang inaasahang lagay ng panahon ay rains with gusty winds. Ang dahilan nito ay si Typhoon Francisco. Dito mas direktang nararamdaman ang kombinasyon ng ulan at malalakas na hangin mula sa bagyo. Dahil ang forecast ay nagsasabing posible ang moderate hanggang paminsan-minsang heavy rains, may posibilidad ng flooding o landslide. Sabay nito, may minimal to minor threat sa buhay at ari-arian dahil sa strong winds. Sa mga isla at baybaying bahaging ito ng Hilagang Luzon, ang mabilis na pagbabago ng panahon ang isang mahalagang katangian ng sitwasyon ngayon. Pwedeng makaranas ng mga yugto ng mas malakas na hangin at biglang pag-ulan, lalo na habang nananatiling medyo malapit si Francisco sa hilagang bahagi ng bansa bago ito tuluyang lumayo pahilaga. Para naman sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley, ang forecast ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Ang dahilan nito ay si Typhoon Francisco pa rin. Hindi man direktang tinatamaan ng sentro ang mga lugar na ito, sapat ang lawak ng bagyo at ng moisture field nito para makapagbigay ng mas maulap at mas maulang panahon sa Hilagang Luzon. Sa Ilocos Region, pwedeng magkaroon ng mga yugto ng pag-ulan na pabalik-balik sa loob ng araw na may mga pagkakataong mas lumalakas sa ilang bahagi. Sa Cordillera Administrative Region, mas dapat bantayan ang landslide risk dahil sa topografiya ng mga lugar na ito. Kapag ang mga buhos ay tumapat sa mga bahaging bulubundukin at sa mga kalsadang nasa gilid ng slope, mas tumataas ang panganib ng pagguho ng lupa. Sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, bagamat hindi lahat ng lugar ay pare-pareho ang tatanggapin na ulan, may sapat na posibilidad ng moderate hanggang paminsan-minsang heavy rains para magdulot ng flash floods at landslide sa mga sensitibong lugar. Para sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Negros Island Region, ang forecast ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Ang pangunahing dahilan nito ay ang southwest monsoon. Ito ang malinaw na palatandaan na kahit papahina na at papalayo si Francisco kalaunan, ang epekto nito sa habagat ay nananatiling mahalaga sa mas malawak na bahagi ng bansa. Kapag ang habagat ay hinihila
o pinapalakas ng isang malakas na bagyo sa hilagang silangan o silangan ng bansa, tumitindi ang pagpasok ng moisture mula sa timog kanluran. Ang resulta, mas makapal ang ulap at mas madalas ang pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon at sa mga lugar na bukas sa southwest flow. Sa Metro Manila, ang ganitong setup ay pwedeng maranasan bilang makulimlim na panahon na may mga yugto ng pag-ulan sa tanghali, hapon o gabi. May mga sandaling hihina ang ulan, pero pwedeng may kasunod na mas aktibong thunderstorm cell na magdudulot ng panibagong buhos. Sa Central Luzon, lalo na sa mga bahaging may malalawak na kapatagan at flood-prone areas, mahalagang bantayan ang paulit-ulit na buhos dahil mabilis mag-ipon ng tubig sa ilang komunidad kapag sinabayan ng mahinang drainage at naunang pag-ulan. Sa Calabarzon at Bicol region, posible rin ang ganitong pabalik-balik na ulan at sa mga bahaging may bundok at slope, pwedeng tumaas ang landslide risk kung matagal ang ulan sa iisang koridor. Sa Mimaropa, Western Visayas at Negros Island region, mas ramdam ang habagat sa maraming pagkakataon dahil ang direksyon ng hanging southwest ay mas may direktang daanan patungo sa mga baybayin at isla. Kaya ang pattern ng panahon ay maaaring maulap sa malaking bahagi ng araw na may mga buhos na paminsan-minsan ay lumalakas. Dumako tayo ngayon sa track at intensity outlook ni Francisco. Mahalagang bigyang diin na ang heavy rainfall at severe winds ay pwede pa ring maranasan sa mga lugar na nasa labas ng forecast confidence cone. Ang ibig sabihin nito, hindi lamang ang pinakasentro ng projected track ang basehan ng magiging epekto. Pwede pa ring maapektuhan ng mas malawak na lugar dahil sa lawak ng sirkulasyon. Sa epekto ng habagat at sa posibleng pagbabago sa track habang dumadami ang bagong datos. Sa kasalukuyang forecast, mananatiling malayo si Francisco sa mismong landmass ng Pilipinas. Magpapatuloy itong kumilos northward hanggang bukas ng umaga, June 25, bago liliko pa north-northeastward patungong Ryukyu Island at dagat sa timog ng mainland Japan. Sa track forecast, lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility sa Thursday evening o Friday morning. Pagdating sa lakas, inaasahang unti-unti nang hihina si Francisco sa kabuuan ng forecast period, pero kahit ganito ang trend, posible na manatili pa rin itong typhoon habang nasa loob pa ng PAR region. Meaning, bagamat hindi na ito inaasahang lalakas pa ng husto, sapat pa rin ang lakas nito para manatiling isang seryosong sistema sa Philippine Sea at makaapekto sa hangin, alon at ulan sa hilagang bahagi at sa habagat sa mas malawak na sakop ng bansa. Ang mas mahalagang dapat bantayan ngayon ay ang lawak ng indirect effect nito habang papalayo dahil maraming pagkakataon na kahit humihina na ang isang bagyo, nananatiling malawak ang impluwensya nito sa paligid. Ayan, pag-usapan natin ang tropical cyclone threat potential sa mga susunod na araw. Para sa mas maikling window, malinaw na si Francisco ang pangunahing sistemang nasa loob ng PAR at forecast na dadaan ng mas malapit sa extreme northern Luzon bago tuluyang magre-recur patungong southern Japan. Ngunit bukod dito, may isa pang bagyo sa labas ng PAR na may international name na Higos. Sa kasalukuyang forecast, malabo itong pumasok sa ating teritoryo dahil ang mas nangingibabaw na senaryo ay hihilahin ito ni Bagyong Francisco palabas ng Philippine Area of Responsibility. Ibig sabihin sa ngayon mas mababa ang chance na ang sistemang ito ay maging direktang banta sa bansa. Ang mas kailangang bigyan ng pansin ayon sa bagong long range outlook ay yung kasunod na sistemang manggagaling sa timog silangan ng bansa. Posibleng sa mga susunod na araw ito ma-develop. Sa kasalukuyang tingin sa model runs, hindi ito nakikitang magiging napakalakas na bagyo, pero posible itong tumawid sa kalupaan sa susunod na linggo. Ito ang mas mahalagang bantayan pagkatapos ni Francisco dahil bagamat hindi pa mataas ang confidence sa lakas nito, ang mismong posibilidad ng pagtawid sa lupa ay sapat na dahilan para pagtuunan ito ng pansin sa mga susunod na araw. Bukod pa rito, sa ilang long-range model runs, maraming nakikitang development sa silangan ng bansa pagpasok ng July. Hindi pa malinaw ang eksaktong bilang, lakas o ruta ng mga posibleng sistemang ito pero sapat ang signal para sabihing mananatiling aktibo ang silangang bahagi ng ating monitoring area at kailangan pa rin itong bantayan. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.